Hi guys! Good morning! Ayan. O diba, Hagardo Berzosa. Maga ako nagising kanina. Galing ako sa pagtitinda ng pinya. Bale, 5:30 in the morning umalis na ako. Nag-commute lang ako kasi ang ginamit naman na sasakyan sa pagtitinda is yung pick-up ng tito namin. So may karga yun kanina ng 330 pieces na pinya. Ang sizes nun is mula sa small to may jumbo kami pero bilang lang sa 10 kamay yung peraso. It's more on medium size tsaka talaga ang liliit lang. So yung pricing namin kanina medyo nag-drop kasi syempre iba na yung pricing ngayon dahil tapos naman na yung holiday season. So kanina ayun, na sold out naman. Halos kababalik-balik ko lang, siguro mga ilang minutes lang tapos nagkonting walis-walis ako dito sa bahay. Ayun, nag-share lang ako ng activity ko ngayon kasi gusto ko lang din may document na itong araw na to, January 6 is yun nga. Nagtinda ako ng pinya and na-sold out. Kaya super happy kasi na-sold out. Tapos dumaan na rin ako sa market. Alam niyo naman dito sa may malapit sa amin, malapit sa Litex. Ayan, mula sa may Kristong Hari sa kahabaan ng Commonwealth hanggang Litex. Ano yan? Marami dyan yung mga vendor na nagtutumpok-tumpok. So, ito nabili lang ng 20 pesos. Ganito na kadami. Ilalagay ko to sa freezer kasi pag naglalagay kasi ako ng sili, kahit na mapasiling sigang, tag dito, padalawa-dalawa, tatlo, ito, dahil 20 pesos, madami na. So, nilalagay ko sa freezer para hindi masira. Tapos, mamaya, magchichicharo, magbi-beef chicharo ako. Ayun, beef chicharo. Dadamihan ko ng garlic. Ayan, garlic. Yung galit na galit talaga na garlic. Kasi tawag dito, mas masarap. O, diba? Mas masarap. Ayun. Sayang hindi na ako nakapag-clip kanina habang nagtitinda kasi ngayon, ang daming taong nagja-jogging. So, sobrang daming tao. Di na ako nakapag-set up. Mabilisan talaga. Tapos, madami akong sugat ng pinya. Pero okay lang. Ang importante na sold. Tapos, ROI na kami. So, dun sa first, kasi nung New Year, nagtinda kami, diba? Tapos, dalawang truck yung ginamit namin. So, yung dalawang truck na yun, may karga na yun ng, yung pick-up may karga yun na more or less 600. Na sold out din yun. May natira pa ng 5 peraso. Ayun, kumita kami doon ng ng 28,000. Lahat-lahat na. Unang araw, kumita kami 22. Tapos sumunod, yun kabuo. Parang mga 6K na lang. Kaya, kami? 28. Tapos kanina, pagtinda namin, kumita kami ng 13K. So, ROI na kami. So, yung iba namin i-harvest doon, na namin yon, margin na namin yon, tubo na kumbaga. Kaya, guys, kung malapit kayo sa area namin, idadrop na namin yung price nun kasi okay na. Happy na kami. Ang gagastusin na lang namin doon, yung papitas at saka gasoline. So, yun na lang yung ibabawiin namin doon sa mga susunod na pitas. Kaya, medyo idadrop na natin yung price. Alam nyo ba, kanina nga, drop na yun naka 13K pa. Drop na yun kasi hindi ako nagyayabang Ang gusto ko lang iparating sa inyo, kung okay ba ang magkaroon ng pinyahan. Totoo bang kikita? Yes, totoong kikita kasi nga katulad nga ng sinabi ko sa inyo, doon sa pagpipinyahan namin, meron kaming, parang more or less 7,000 yun. Kaso, meron kasing mga kahit pabungahin mo, hindi sila talaga namumunga. May mga ganun talaga. So, sabihin na natin nasa 20% yung mga ganun. So, sabihin na natin yung mga 5,000 lang yung maibibenta namin. Nakakailang harvest na kami. 600 plus 330, 900. So, meron pa kami doon. Mga ilan pa yun. More or less 3,000 o 4,000 na harvestin. So, guys, kikita kayo basta tumama siya sa panahon. So, kami nagkataon, very lucky kami tumama sa panahon. Kaya ngayon, ang bilis namin na ROI. Pero kung summer yan, guys, kasi ang pinya, kusang nahihinog pag summer. So, kapag gano'n ang nangyari, mababa natin mabibenta. Yung ganyang kalaki, mabibenta mo lang yan 50 pesos. Yung medium, mabibenta mo lang yan ng 35 pesos. Ganun lang. Pero nung New Year, yung ganyan, yung medium, mabibenta mo yan ng 70, 80. So, ganun kalaki yung jump at ganun kalaki yung drop din kapag taglakas at taghina. So, kapag taghina, siguro, ang kikitain lang ng pinyahan natin dyan is kung meron kang 5,000 na tanim, siguro, ang magiging
kumbaga, mga 3,000 pieces na mabebenta mo, dun ka pala mag-ROI, tas konti lang yung matitira sa margin. Ganun kapag taghina. Pero kapag tumama sa panahon, katulad namin, tumama sa panahon, yung portion lang ang ganda nung timing, portion lang. Guys, sa 900 pieces na nabenta namin na ROI na agad kami. Ang tanim namin, 7,000. Sabihin na natin yung 2,000, hindi mamumunga kasi nabansa to kung ano man nangyari. So, doon ka na lang maglaro sa 5,000 pieces. So, sa 5,000 pieces, less mo na yung 1,000. So, yung 4,000 pieces, yun na yung pwede mong incoming. O, times mo na lang yun sa 35 pesos. O, diba? Ayan, yung 4,000 pesos, more or less, yun yung possible na kitain nyo. I-times nyo na lang ng 35 pesos, guys. Mix na yun. Combination na yun. Mula medium to large. O, small to large. O, yun. Ganon kaganda ang pinyahan. Hello, Kuya. So, ngayon, yun nga, nakwento ko lang sa inyo, diba? Kaya guys, yung taniman namin hindi pa ganun kalaki yun, maliit lang yun, lang yun, yung portion lang yun nung nabili namin sa Tagaytay. Kasi yung lote talaga sa Tagaytay, guys, medyo mataas na ngayon, medyo pricey na ngayon. Kaya hindi naman din namin kayang bumili ng malawak na lupain. So, ang ginawa namin, dahil hindi pa naman kami nakakapagpatayo ng bahay doon, so yung bakating lote namin doon na hinuhulog-hulugan pa rin namin hanggang ngayon, tinaniman namin ng pinya. At yun nga, actually, ang pinya talaga, nabubuhay yan ng 18 months. Pero kung aalagaan mo yan sa mga pataba, mga fertilizer, tapos yung mga pampalaki, pampabunga, makukuha nyo ng 12 months. So, ganun katagal po. Kaya yung mga bumibili dyan, huwag nyo po kaming babarating kasi hindi po talaga madaling magtanim ng pinya kasi nga siya. 1 taon bago tayo magkaroon ng isang bungang pinya. Ayan. May pinya kaming natira pa doon sa hindi na talaga namin binenta kasi hindi na ganun kaganda, kakainin na lang namin. Tapos, ayun, may nabili akong cauliflower, duman nga kami sa Litex, malapit sa Litex, sa may simbahan, malapit sa Iglesia ni Cristo, 3,100. O, diba? Guys, pag binili nyo yan per kilo, mahal yan. O. Syempre, tayo negosyante. Tapos, chicharo, 20 pesos tumpok. Ang dami na yan. Ito yung gagamitin natin. Tayo ay magbibip chicharo. Tapos, hindi lang yan yung nabili ko. Eto, 20 pesos isang tali. Alam nyo ba, nung isang peraso lang nito, magkano na? 50 pesos. O ngayon, tatlo na 20. O, ganun siya kamura ngayon. At hindi pa kami nakakaluto ng ulam. Tapos, Kel, wala pa tayong pagkain. Tsaka rice, wala pa. Carrots, 20. 3 peraso tumpok, 20. Ayan. Aray ka. Uy, nagtinda ako, Kel. Sold out namin, Kel. Diba? Tapos, 5 peraso sa bell pepper, 20 pesos. O yan. Invite ko na ito, pataba yan. No? O kaya invite ko kayo, punta lang kayo sa malapit sa Litex. Pupunta kayo between Silis kasi dumaan, hindi nagtataas ng pants, gawa ng nag-CR. Kuwela din kasi itong bata na to Ayun, ano ba sinasabi ko yan? Pumunta kayo doon sa sinasabi kong bilihan ng mga tupok ng gulay kung malapit lang kayo dito sa area ng 8 a.m. O kung may jeep kayo, may sasakyan kayo, kung hindi naman malaki ang konsumo sa gasolina, panalo kayo dito sa mga tumpok na to. Ayan. So, between 8 a.m. to 11. Tapos, bumalik kayo ng 4 p.m. onwards. Nandoon yung marami nagtutumpok. Pero pagdating ng 12 noon, maalis na sila. Ayan, ako'y magluluto na. Parang plano ko na nga magluto agad ng beef broccoli ng beef chicharo kasi gawa ng sige na nga, magluto na ako. Kasi gawa ng, wala na din naman, wala na, dito, magkatanghali na rin naman, di na ako nag-breakfast. So, tayo ay magluto na lang. Magayat na tayo, guys. Kel, magano ka ng egg? Ang galing ko na yan. Kel, magano ka ng egg? Kel, what are you playing? Kel, magano ka ng egg? Lutuin ko na to lahat. Chicharo. Yo, Ralph, comp is ending.
guys, forgot to mention also getting Lunch na tayo guys. Nagluto ako ng chicharo, beef broccoli. Oh, parang paano ba yun? Basta nagluto ako. Ito yung linex ko sa inyo kanina na binili natin sa Litex na tumpok lang ng mga gulay. Kain tayo guys! Piniplex ni Liz yung marami niyang pera. Kung sino makakuha dito ng game na to? 5. Panalo! Ito. Ito, tawag dito. Kuha-kuhaan ng pera. Kuha-kuhaan ng pera. Kain na tayo guys!